Now, ang tanong na naman, ang katawan ba ng ating Panginoon Jesus ay mayroong history na ito ay nagmilagro? Yes, marami mga kapatid. Maraming mga history o pangyayari na ang katawan ng ating Panginoon Jesus ay nagmilagro. Una, tingnan natin sa history sa noong nangyari sa taon 700 AD. Imagine, from the birth of Jesus Christ, nang dumating ng 700 AD na, mayroong milagro sa katawan ng Panginoong Hesus. At yan ay nangyari doon sa Lanciano, Italy, na ang isang pari sa Brazil, kasi Brazil part sa continent of Italy, na nagdududa sa Eucharistia, no? Ay pinakitaan ng himala sa kanyang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At dahil ang tinapay at alak ay kanilang nakikita, marami sila, hindi lang yung pare, na nagiging tunay na laman at dugo ng Panginoong Hesus. Imagine, ang tinapay at bino ay nakikita hindi lang sa pare na nag-celebrate sa Mass, kundi marami pa na ito ay naging tunay na laman at dugo ng Panginoong Hesus. Mababasa natin yan sa history, mga kapatid. Kahit Protestant history, tulad ng Wikipedia. So, ang Wikipedia ay pag-aari ng Protestante. Britannica, pag-aari din ng Protestante yan. Pero hindi nila patanggihan ang tunay na nangyari noong 780 na doon sa Lanciano, Brazil, na nagmilagro ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang tinapay at bino ay naging tunay na laman at dugo ng ating Panginoong Hesus. So, proven na sa science, mga kapatid. Walang sino mang maka-deny yan kasi proven by the government na. Hindi yan makitanggi. Mga Protestante lang, ayaw lang nila kasi Protestante man sila. Tagapag-usig naman sila. Now, meron pa noong 1300, noong 1300, noong 1300 AD, doon din sa Italy, sa Obieto, Italy, may isang pari na nagdalawang isip din, no? Sa transubstantiation na parang hindi siya makapaniwala na magawa man o maging tunay kaya na laman at dugo, parang nagdadalawang isip siya. So pagkatapos niya konsagrahin ang hostia ay dumudugo sa corporal. Imagine, proven by the history, and we know that history ginacheck yan bago yan ipo sa mga aklat upang malagay sa library o mga aklat ng history upang ito ay ipost sa internet o sa Google. Ginacheck yan kung mayroon bang tunay na pinagmulan sa mga sinasabi dyan. So, proven na noong 1300, so matapos konsagrahin ang isang pare, naging tunay na laman at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kasi dumudugo sa corporal. Ang corporal, yung puti na tila na ginagamit sa pare, na dyan ilagay ang kupa at ang chalice. So, at itong nangyari ito hanggang ngayon ay nandyan pa sa Vatican. Kasi proven yan, marami ng mga tao na nagpunta sa Vatican na nakikita din nila yan na hindi na nabubulok, hindi na wala maunsa kahit ilang taon na, thousands of years na, or more or less almost 1,000 years na, pero nandiyan ka. Mayroon din nangyari noong August 14, 1730, mga 300 plus na taon ang nakalipas. Doon na naman sa Siena, sa Italy din,
Isang magnanakaw pumasok sa simbahan at ninakaw ang siborium, yung sinundan sa ostiya. Paglipas ng 2 araw, ang ostiya na laman ng siborium na ninakaw ay nakikita doon sa ibang simbahan, no? Na inilagay sa opening box at marumi na. So, inilagay sa, baka parang na konsensya, no? Ini-offer niya. Inilagay niya sa box na para sa mga alay. Dahil marumi na, hindi na ito binigay sa mga pagkatao. Kasi marumi na. At hinayaan na lang itong lumubha. Subalit, paglipas ng 10 taon, ang ostiya ay nanatiling bago o sariwa. Imagine, pinabayaan na hanggang ito'y damage or mapalis. Pero, 10 taon ang nakalipas, ang ostiya ay nanatiling bago o sariwa. Ang ostiya ay nandyan pa hanggang ngayon. So, pinipreserve pa rin. Nandyan siya mo. Sa Vatican pa rin, makikita. No? At mayroon pa, noong April 28, 2001, so, itong century na to, no? 21st century. So, noon, okay, 20th century, no? Dili 21st, no? 20th century. Doon sa St. Mary's Palace in Chiratakuna, India, ang pari ay biglang nakakita ng 3 pulang bahid sa ostiya, yung mansa, namansa ang ostiya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, no? Yan ang sa istorya. Kaya ibinalik niya ang ostiya sa tabernakulo kasi nakita niya, paano mansa, kulay pula. So para siguro sa kanya, dugo ba dito? No? Pero wala hindi sinabi, no? Sa story, pero may story na sabi na dugo yan. Dugo, yun. Now, paglipas na nilang araw, tinignan ng pari ang ostiya at nakikita niya ang 3 bahid ay nagiging mukha na ng Panginoong Hesus. Bakit? Miracle of the body of Christ. So, proven at nakapresent pa rin sa Vatican. So, yan mga kapatid, na makapatihan natin ay ang mga Katoliko na nakakita yan ay buong naniniwala na totoong milagro. Hindi pagdaraniwan ng simbahan. Kasi ang simbahan, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At dahil ang Diyos ay, dahil ang simbahan ay about spiritual, dahilan, mayroong mga miracle na naranasan o ibinigay ng Diyos sa kanyang simbahan. At ito sa mga kapatid na ang simbahan ay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. So hindi tayo ordinaryo, tayo mga Katoliko, hindi tayo ordinaryo. Dahil ang mga masamang espiritu, hindi nila makakaya ang mga taong nabinyagan. Hindi nila makakaya yan. Kasi kung ang tao ay makakaya pa ng dyablo, okay, tumira na sa atin yung bahay ang dyablo, mapakita na sila sa atin. Pero hindi nila kaya ang tao, kahit hindi kanin sa simbahan, hindi pa rin sila kaya ng dyablo kasi ang tao ay likha ng Diyos. Pero lalo na yung mga tao na naging kaaning o nabautismohan sa iglesia ng Diyos, hindi tayo ordinaryo. Kasi tayo ay kaharian ng Diyos dito sa lupa. Basahin natin mga kapatid ang Pahayag 5:10. Ito ang sinabi. Giimo mo silang ginaharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalimutan. Napakalinaw. Ginawa mo silang pari maharlika upang manglingkod sa ating Diyos at sila ay maghari sa buong mundo. Nikating
of faith and moral, iyan mga kapatid, ang ibig sabihin niya. So pag talakay na tayo ng mga spiritual matters, wala nang ibang ating paniniwalaan kundi ang mga pare. Kasi ang simbahang Katoliko ay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yan mga kapatid. So, dahilan mayroong mga milagro ang ating Panginoon Hesus na ipinakita niya o binigay niya sa kanyang simbahan. Now, noon pa isa, no? Noong 1,300 or 1,300 doon sa Portugal, may nangyayari din mga milagro, no? So may isang babae na nabagabag sa kanyang asawa, no? Parang nabalisa, nabalaka. Nagpunta siya sa isang mangkukulam at ang hiningi ng mangkukulam na kabayaran ay isang banal na usiya. Astig po rin mamarangan eh, no? Kaya nang nagsamba ang babae at nang nagkomunyon ang ustiya ay kanyang kinuha sa kanyang bibig at binalot upang madalhin sa mangkukulam. Kuya po rin baranganan eh. Ngunit paglabas niya sa simbahan, dumudugo ang ustiya. Imagine. Proven by the history. Proven by the big mga malalaking tao sa kanilang bansa. Kasi history, hindi man yan pwede ilagay sa mga library kung ang laman sa history kung walang katotohanan. That is why I said proven. Now, at ibinalik niya ito sa pare at ito'y nandyan pa hanggang ngayon. Malinaw. Imagine, ako siya ay dumudugo ng dalhin na sana sa babae at ibigay sa mangkukulam. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na kumakain sa kanyang katawan ang mangkukulam. Kaya dumugo ito at ibinalik sa babae doon sa kanilang parokya. So marami pa mga kapatid na ang usiya ay nagmilagro. Marami pang mga nangyari patungkol dyan. Marami pa. So, dapat tayo magsamba tuwing linggo, no? Upang makakain tayo palagi sa katawan ng Panginoong Hesus na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ating balikan, ha? Imagine, kung tayo ay magkomunyon palagi, malinaw na tayo ay hindi na maimpyerno. Aking basahin mga kapatid, balikan ko, sinabi dito ng ating Panginoon Hesus, na sino ang kumain sa kanyang laman at uminom sa kanyang dugo ay hindi na mamamatay. Ito ang sinabi. Ang inyong mga katigulangan, bikaon sa mana dito sa kaminawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan, dili gayon mamatay. Imagine, ang mukaon ni ining pan, dili gayon mamatay. So, napakaganda. Ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus na mukaon ang kumain sa kanyang katawan o sa tinapay na siyang kanyang katawan ay hindi mamamatay? Ano ang kanyang ibig sabihin? Ang kanyang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus na ang tao na palagi magkomunyon ay hindi maimpyerno. Kasi yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus. Kasi ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. At dahil tayo ay may katapusan dito sa lupa, ibig sabihin, makaranas tayo ng kamatayan dito sa lupa. At ito sa akin mga kapatid, ang Hebrew 9:27. Ito ang sinabi. Okay. Ito ang sinabi. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa kung tapos niya na hukman siya sa Diyos. Malinaw. Kailangan mamamatay ang bawat isa sa makausa. At tapos niya na
Katulad siya ng Diyos. So, ibig sabihin, mamamatay tayo dito sa lupa. Kaya, ang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, ang palaging kumain sa kanyang katawan o magkomunyon ay dili mamatay, ay malinaw na ang sinasabi niya ay hindi maimpyerno. Yan, mga kapatid. So, ang tanong na naman, bakit nipis at puti ang ating kinakain tuwing mag-communion tayo or sa Santos Misa? Bakit hindi na lang star bread? Bakit hindi na lang pandesal upang magbubusog din tayo pagkatapos nating magsamba? Bakit? Kasi yan ay pinayag na ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos, kahit sa lumang tipan. Basahin natin mga kapatid ang Exodo, hindi ko ito na sa Tagalog, no? Basahin natin mga kapatid ang Exodo 4:16. Sorry. 4:4 at hanggang 16. I'm sorry. So, 16:4, hindi 4, no? Exodo 16:4 hanggang 14:15. Ito ang sinabi. Bakit nipis at puti ang ating kinakain tuwing mag-communion tayo? Dahil ito ay pinayag na ng Diyos. Exodo 16:4 hanggang diretso sa 14:15. Ito ang sinabi. Ang Ginoo giingon kang Moses, magpaulan akong paan alang kaniyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpangnigom o pang nga imo lamang niya ng adlaw. Diili pagiha kasulayan ko sila kung muutungan ba sila sa akong gitugon kanila. Ako balik ko na, aking balikan. Ang Ginoo mingon kang Moses, magpaulan ako og pan alang kaninyong tanan. Magpaulan ako og pan. At ano ba yun? Ano ba ang panayan? Ating basahin ang 14:15 sa maong yapong nilapon tayo sa Tagalog, no? Maong yapong talata. So, the same chapter, ito ang sinabi. 14. Sa pagkauga sa yamo, nakakita sila og mga butang nga nipis o puti. Ito na, bakit nipis at puti ating kinakain tuwing magsamba tayo or tuwing mag-communion tayo? Aking balikan ha, sa pagkauga sa yamo, nakakita sila og mga butang nga nipis o puti. Ingon ka nipis sa yamo, diha sa yuta. Wala sila masahin kung unsa kanto o nagpangutan anay sila unsa man kini. Bingon kanila si Moses, mao kini ang pagkaon na gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. So, malinaw na ipinahayag na kahit sa lumang tipan, ang ating kinakain tuwing magsamba tayo, ang ating kinumunyon tuwing magsamba tayo, malinaw. Kasi mga kapatid, ang Old Testament ay prefigure sa New Testament at ang New Testament ay fulfillment sa Old Testament. So sa Old Testament, ipinahayag na bakit nipis at puti ang ating kinakain tuwing tayo magsamba. Ipinahayag na at yan ay natupad sa Santos na Misa. Yan mga kapatid, or ang Santos na Misa ay ang katuparan sa sinasabi na mayroong pagkain na nipis at puti. Yan mga kapatid, so malinaw, very biblical. Very biblical. Mag-aral lang tayo, mag-aral lang. Hindi tayo magpapaya sa ating pananampalataya. So napakalinaw, no?